Mga ga, ito na yung recipe ng ating Yema donut cake. Bagong ideya, bagong pagkakitaan natin at tiyak naman na ito'y masarap. Gagawa lang tayo ngayon ng kalahating recipe ng ating donut. So dito sa ating mixing bowl, mayroon na akong 500 grams ng first class flour. Lagyan ko ito ng half tablespoon ng yeast at 1 teaspoon ng bread improver. At i-mix muna natin yan at dito sa gitna maglagay ng 1 teaspoon ng iodized salt, half cup ng light brown sugar, isang piraso large na itlog, half tablespoon ng vanilla extract at half cup evaporated milk at half cup na tubig. Tunawin lang muna ng mabuti yung mga dry ingredients bago basain yung harina. Pagkatapos maglagay na dito ng margarine. Pero ang gamit ko dito ngayon ay yung BUS o yung butter oil substitute. Naglagay ako dito ng 1/3 cup. Pwedeng gagamit talaga dito ng shortening, pwedeng margarine, lalong pwedeng butter. At pwedeng masahin ito ng mano-mano kung walang machine na pwedeng magpakinis ng ating dough. Itong aking dough mga ga ay dinaan ko ito sa dough roller machine kaya ito'y makinis. Pagkatapos ay pinutol ko ito sa 50 to 55 grams. Pagkatapos putulin ay agad ko na huyang pinigura. Nerest ko muna yan ng mga 20 minutes bago ko yan nilapad upang butasan sa gitna. Sa pangbutas sa gitna ay gumamit lang ako dito ng icing tips. At yung pagpalapad ko dito ay katamtaman lang, tansyahin lang natin, hindi lang masyadong manipis. At pinalsa ko lamang ito ng 1 oras bago ko niluto sa mainit na mantika. Pero mahina lang yung apoy ng ating kalan dito para lutong-luto talaga yung loob ng ating donut kasi malaki nga ito. At madali lang naman itong lutuin ga. Balik-tarin lang natin yung magkabilaan hanggang sa ito'y mag-golden brown at okay na. At pag ito'y naluto na lahat, itabi lang muna, gawa muna tayo ng ating palaman o yung ating himapiling. So dito, 10 peraso yung ating egg yolk na ito ga. Lagyan natin ng 8 tablespoon na cornstarch at 2 cups na condensed milk, 1 teaspoon ng vanilla extract, and then haluin muna natin yan. At pag halong-halo na nadurog na natin yung ating egg yolk at yung cornstarch, ay pwede na natin ilagay dito yung 1 cup na evaporated milk. Haluin muna at isa lang na natin ito. Lutuin natin ito sa katamtamang apoy lang ng ating kalan. Hintayin lang natin itong kumulo hanggang sa ito'y lumapot habang patuloy natin itong hinahalo. Nahuwag lang talaga natin tigilan sa paghalo kasi madali lang masunog yung ilalim nito. At pag ito'y lumapot na, ay lutuin pa natin ito ng mga ilan lang na minuto para maging lutong-luto talaga at para maging stable talaga yung ating Yema frosting. At patayin na natin yung apoy ng ating kalan at lagyan natin ito ng 3 tablespoon na margarine. Mga margarine lang yung nilagay ko, yung regular margarine lang. So dito pwede naman kayong maglagay ng butter or di kaya yung butter compound. At ito na palamigin ko lamang ito. At pag lumamig na yung ating donut, siyempre ang lambot pa nito mga ga, ay dahan-dahanin lang talaga natin yan sa paghati. Baka ma-deform. At para naman sa ating frosting, gagamit ako dito ng Everwhip cream. Madali lang naman talaga itong i-prepare ga. Batihin lang natin to. Wala na tayong ibang i-add dito ng mga ingredients, kundi ito lamang. Maliban na lang kung gusto mo ng matamis, ay pwede ka ditong magdagdag ng powdered sugar kasi hindi ito masyadong matamis yung ating Everwhip cream. At nasa packaging naman nakasulat yung paano natin i-prepare yung ating Everwhip. Meron naman doong mga instruction kung paano ba natin ito gawin. At kung paano ba natin ito i-store, yung ating Everwhip cream. Basta huwag lang natin masobrahan o ma-over sa pagbati. Ayan, naglagay na tayo diyan ng ating Yema filling at lagyan natin ng frosting at sa design ay kayo nang bahala. Huwag nyo lang sundin to. Pangit yung design ko. At lalong sumarap yung ating Yema donut cake pag iserve natin ito na cold, yung mula sa chiller. Ay, ang sarap, grabe. At hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat at bye-bye. Sana may natutunan.